Hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa inyo. Hindi ko rin inaasahan ang naging desisyon ko. Ako po ay nagpasyang mag full-time na sa NPA. October 3, nagsilabasa ng iba't ibang posting at naratibo upang ilabas umano ang tatlong indigenous people activist na sa pilitang dinukot umano ng 4th Infantry Battalion sa Sitio Malaglag, Barangay Lisap, Bungabon, Oriental, Mindoro. Ang taktikang surface, donate, release na palaging ginagamit ng mga makakaliwang grupo ay bistado na ng publiko. Matatandaan na ito ay kanilang ginamit kamakailan sa issue nila Junila Castro at Jed Tabano. Isang malawakan at coordinated posting sa iba't ibang social media platforms gamit ang iba't ibang accounts na nananawagan na ilitaw ang tatlong personalidad na ito. Kasunod ay ang paggawa ng social media pages na pinangalanan rin sa kanila. At ang huli ay ang pangangalap ng pondo na nanghihingi ng ayuda upang suportahan di umano ang pabalat kayong paghahanap sa kanila. Ating kilalanin ng tatlong personalidad na ito na kanilang pinapalabas na pawang mga IP activist lamang daw. Aliyah Alegacion Encela. Si Aliyah o kilala sa tawag na Nabi o Bora ay 19 na taong gulang. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Isang masipag na grade 11 student ng Tropical Innovative School of Excellence sa Tagaytay si Aliyah. Siya ay na-recruit ng grupong Gabriela Youth Cavite sa edad na 17. Kalaunan ay naging kasapi ng Balat Kayong Paralegal Team ng Karapatan Southern Tagalog. At noon ngang buwan ng Enero 2023 ay nakatanggap ng sulat si Aling Liana mula kay Aliyah na nagsasabing naging isang full-time na armadong NPA na siya at tuluyan ng naging kasapi ng Main Guerrilla Unit NPA na kumikilos naman sa mga probinsya ng Region 4A at Region 4B. Job Abednego David. Si Job na kilala sa tawag na Yuri o Basco ay 29 na taong gulang na dating estudyante ng UP Diliman College of Fine Arts. Habang si Job ay nasa kolehiyo, siya ay naging isang masugid na student leader at kasapi ng National Democratic Movement ng UP Diliman at tahasang tumututol naman sa pagtataas ng tuition fee. Sa kasalukuyan, si Job ay isang political instructor ng Main Regional Guerrilla Unit ng teroristang CPP-NPA-NDF na kumikilos sa mga lalawigan ng Mimaropa at Calabarzon. Peter Dalmonte Jr. Si Peter na kilala sa tawag na Iyong ay 29 na taong gulang na tubong Tondo, Manila. Bago siya naging miyembro ng armadong NPA ng Main Regional Guerrilla Unit, siya ay isang out-of-school youth at aktibong miyembro ng Anak Bayan. Siya ay nasa armadong kilusan ng mahigit na 6 na taon na. Ang tatlo ay nahuli sa isang lehitimong focus military operations, dala ang mga pampasabog at mga materyales sa paggawa nito sa bulubunduking bahagi ng Sitio Lawaan, Barangay Lisap, Bungabong, Oriental, Mindoro na kinumpirma naman ng ilan sa mga sumukong NPA na kanilang dating pinagkukutaan. Hindi na bago sa publiko ang armadong NPA kapag nahuli sa isang lehitimong operasyon ay lagi nang pinagtatanggol ng grupong karapatan at ilan pang makakaliwang grupo. Lagi nilang pinapalabas na sila ay pawang mga aktivista lamang pero ang totoo sila ay namundok at naging armadong NPA na. Ilan dito si Glendale Malabanan na nagpakilalang human rights activist daw, subalit nasa kampo ng armadong NPA na nagsasanay na humawak ng armas. I'm Glendale Malabanan from Karapatan Southern Tagalog. I'm the regional staff of Karapatan Southern Tagalog. And we are a human rights worker. Si Alexandria Pacalda na pilit na pinagtatanggol rin ng karapatan na isang human rights advocate pero namundok rin at humawak ng armas. Sina Patricia Sierva at Cedric Casano na voluntaryong sumuko at inamin rin na sila ay naging kasapi ng kilusan. Matatandaan rin na si Ray Christian Sabado
na pilit ding pinagtatanggol ng karapatan na isang aktivista lamang nang mahuli sa isang lehitimong operasyon sa Las Navas, Northern Samar. Lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilya ni Aliyah Encela, Job Abednego David at Peter Del Monte sa maayos na pag-aruga ng ating otoridad sa kanilang kapamilya, lalo na sa pamunuan ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Mula sa aming buong pamilya, lubos po kaming nagpapasalamat sa mga sundalo ng 2nd Infantry Division at 23rd Brigade Philippine Army sa inyo pong pagtulong na maibalik ng ligtas ang aming kapatid na biktima lamang po ng armadong NPA. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil na nakuha nila at nasilip nila ng maayos yung bata. Bilang isang magulang po, hindi ko po ma-express kung paano ko isasalarawan yung aking pagiging masaya ko na nakikita kami mag-ina. Tapos po ako nagpapasalamat kay General Cabangbang na nagpapakumbari po na mabigyan ng pagkakataon na bumalik sa dating buhay ang anak ko si Joe. Taliwas ito sa mga kasinungalingang kumakalat na binatrato o pinapatay ng ating mga kasundaluhan ng mga sumuko o sa mga nahuhuling kapatid nating naligaw ng landas. At ngayon po ay nasa pangangalaga nga po siya ni General Cabangbang. Hindi po siya tinutorture, hindi po siya pinahihirapan. Kaya yun pong sinasabi ng mga Gabriela Youth na ang anak ko ay dinukot at pinahihirapan, hindi po totoo yun. Mariin ko po yung pinabubulaanan dahil hindi po gano'n ang pangyayari. Ako po ay isang saksi na at nakarating doon sa kanilang kampo na maayos po talaga ang lagay ng bata. Kaya po ako bilang isang magulang ay talagang nagpapasalamat sa kanila dahil kahit hindi nila talaga kaano-ano yung anak ko, nakikita ko yung concern at pagmamahal nila na ibinibigay sa anak ko. Paalala sa mga magulang, gabayan natin ang ating mga anak na hindi matulad sa landas na tinahak nila Aliyah, Job at Peter. Panawagan rin sa mga netizens na may mga mabubuting puso sa pagdodonate. Maging mapanuri sana tayo sa mga GCash campaign upang hindi maging kasangkapan sa mga maling advokasya na pilit na sumisira sa ating bansa.